Sabi pa nga ng Lord, ang Japan magbo-volcano pa eh. Tingnan niyo yung mga nangyayari ngayon, hindi na ordinary sa bawat lugar. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo nase-sense? Puro na lang, ano ang pinag-uusapan niyo? Ay, hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo pa nag-pag-usapan yan? Ha? Na yung mga kalamidad ngayon, hindi na ordinary. Oh, isang heads up ko sa inyo, mga kapodcast, na ang Lord nagwa-warning sa atin. Sabi ko nga sa inyo, para lang tayong grass. Wala tayong halaga sa Diyos. Wala tayong halaga. Bagamat ang naniniwala kay Jesus Christ, pinahahalagahan ng Diyos, minamahal ng Diyos. Pero pag wala ka dyan sa tinatawag na kadel na yan, o tinatawag na duyan na yan, o tinatawag na palad ng Diyos na yan, o tinatawag na pag-ibig ng Diyos na yan, hindi tayo mahalaga sa Diyos. Para lang tayong mga dayami. Kaya kailangan maintindihan natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. So yung lang tatama ngayon muli na tinatawag na Nipah virus hindi ordinaryo yan. Lahat na naman tayo apektado yan kasi nagsisimula pa eh. Sinabi ng Lord sa akin yan noong ng September, November, October, November. Pero ngayon January, inulit-uli sa spirit ko yan. Sinabi sa akin ng Lord, i-preach ko na now. Yun ang sabi ng Lord. Pero, hindi nga nakaschedule yung bakasyon ko, hindi ko natuloy. Inisip ko naman, ano naman Lord kung hindi ko masabi yan? Hindi naman nakikinig ang tao, di ba? Alam mo, sabi sa spirit ko ng Lord, alam mo, sabi niya, hindi mo sasabihin yan sa kanila dahil sa kanila. Sasabihin mo yan dahil sa sarili mo. Inisip ko ngayon, bakit ko sasabihin? Na-realize ko na kung bakit. Kasi yung parable na may 7 virgin na naghihintay sa pagdating ng Kristo, meron silang hawak-hawak na lampara. Ngayon, yung lampara, siyempre yung iba nakatulog sa tagal ng pagdating daw nung hinihintay nila, yung iba nakatulog. Tapos, kumbaga naramdaman nila na malapit na dumating, naghanda na sila. Kaso yung iba, konti lang ang oil na naihanda. Kaya naubos yun. Tapos, gusto nilang humingi doon sa iba. Doon sa pit sa 4 ata o ilang may oil na dala, na nakapagdala. Sabi nila, hindi ko pwede ibigay sa inyo to, baka kami naman ang maubusan. Yun ang sabi nung sa parable. Pero alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Na-realize ko yung sinasabi ng Lord. Kung ano yun na hindi ko sinasabi to para lang sa kapodcast. Para lang kumita ako o sumikat ako. Hindi ko sinasabi to. Sinasabi ko to, sabi sa akin ng Lord, dahil din sa sarili mo, sa sarili ko. Bakit? Kasi, pag hindi ka, yung tinatawag na mitya doon ng lampara, di ba may mitya, lampara? Yun ang pananampalataya mo. Ngayon, yung pananampalataya na hindi nilulukuban ng Espiritu Santo ng Diyos, ano mangyayari? Hindi ba matadry? Masusunog yung mitsa. Hindi magtatagal ang apoy at mahina ang apoy. Na-realize ko, ito pala sinasabi ng Lord. Kailangan, kung ano yung binigay sa akin, Lord, gawin ko pala. Kasi, gawin natin kung ano binigay sa inyo ng Lord. Bakit? Kasi, ang sabi ng Lord, ang meron, bibigyan pa. Ang wala, maging ang maliit nasa kanya, kukunin pa. So, ginagawa ko to. Yung mga bagay na ito. Ayan. Yun pala yung mga parable na yun. Di ba? Kaya nga, kung maging kabaliwan man
sa iba, ang ginagawa kong ito, katangahan man sa paningin nila ang ginagawa kong ito. Dahil hindi lang nila naiintindihan ang sinasabi ng Lord. Hindi nila alam ang sinasabi ng Panginoon na may-ari ng kanilang buhay. Imagine mo. Dahil ang soul ninyo, ang earth at ang tinatawag na mga stars or galaxy ay pag-aari ng Panginoon. Hindi yan sa atin. Ang katawang lupa natin na tumutubo, yan lang ang pinahiram sa atin at may hangganan. Di ba mga kapodcast? May hangganan yan. Huwag mong kaawaan yung iba dahil may sakit siya. Dahil darating ka rin dyan. Huwag mo isilipin na matatakasan mo ang mga bagay na darating. Kung nakikita mo ang iba na may sakit, may karamdaman, ikaw malakas, ilang panahon ka lang malakas, susunod ganyan ka na rin. Ganyan na rin tayo. Lilipas tayo, mga kapodcast. Kailangan mamunawaan niyo yan. So, ganun po. Ang permanente na pinagkaloob sa atin ng Diyos na hindi na mawawala magpakailanman. Ano yun? Alam niyo ba yan, mga kapodcast? Yung inyong kaluluwa nang galing yan sa Diyos. Hindi yan talaga sa inyo. Sa Diyos galing yan. Yang kaluluwa na mananatili magpakailanman. Nabibigyan ng panibagong katawan. Yang kaluluwa natin. Yung isip natin ay nabubuhay na tinatawag na go-grow dito sa earth kung ano man ang iyong naiintindihan. Kung naiintindihan mo ba ang sinasabi ng Panginoon o naiintindihan ay puro kamunduhan. Yan ang matatanim sa tinatawag na espiritu natin. Yan. Kaya yung salita ng Diyos, mga spiritual yan, pero natatanim sa isip natin. Yan ang makikita, yan ang mag-i-establish ng ating tinatawag na kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, emosyon eh. Emosyon lang. Inuulit ko sa inyo, ang kaluluwa, emosyon. Wala yung isip. Ang isip, yung espiritu natin na tinatawag na i-establish dito sa earth. Paano na i-establish? Yung sinasabi ng Lord, tapos ginagawa mo yun, nagbibuild yun, nagiging parang puno yun, yung mayabong. Yun. Ganun po yan, mga kapodcast. So, maganda sa ating mga listeners, yun po ang ating mensahe ngayon. At yung tinatawag na partikular na lugar na isang Capernaum na nawala kasi sinabi ng Panginoon, nakita mo ba yung lugar na yan? Walang batong nakapatong sa kapaw bato. Talagang nawala sila. Nawala sila. So, pagamat akala nyo, tagal na tayo nabubuhay, nakakasawa na ang buhay, di ba? Kain tulog, o trabaho, kain tulog, trabaho. So, hindi lang yan. Kailangan yumabong ang iyong relasyon sa Panginoon. Yan. Paano? Siyempre, isiset mo yung isip mo sa Lord. Yun ang sabi ni Pablo eh. Yun din ang ginagawa ng marami. Yun ang nakasulat. Yun din ang inuutos ng Panginoon. So, bagamat ang Diyos ang may-ari ng bagay, ng lahat, siya ay pumunta sa lupa para sa atin, tinatawag na establish kung paano maging tao, kung paano mamuhay bilang tao at papasok sa kaharian niya. Yan. So, pipiliin lang natin yung tungkol sa Panginoon o hindi. So, tayo na nakaano niyan. Kaya ako, hindi ako nag-ano kasi ganyan din ako dati, di ba? Kaya, sa akin paalala lang. At baka minsan, hipuin ka ng Lord, hindi naman ako nagtuturo ng religion. Pero kung nasa sa inyo, kung pupunta kayo sa religion na nakita nyo naman na lalago ang pananampalataya nyo, go ahead. Ayan. So sa madaling sabi, yan po
ang mensahe na pinagkaloob ng Lord sa araw na ito. I-remind ang bawat isa sa mga tinatawag na prophetic at mag-ingat, manalangin kayo at sapagkat darating ang mga bagay na iyan. Maraming po salamat sa hapong ito.